Magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maganda ho yung comments nyo. Mamaya magkulab ho tayo. Salamat ho sa dumadagdag na subscriber, no? Mga boss. Tigilan na muna natin to si Senior Iyakin. Ay, Senior, Commander Aguila ba to? Commander Iyakin. Si Senior Aguila. Anyway, sa 28 na ho yan, malapit na, maganda po yan sa Senado. Tsak yan, umuusok yan. Okay. Kung yung mga katulong na pinag-iimbestigahan dyan, umuusok yung mga tanong ng mga kagalang-galang ng sinatong. Ito, Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc, hinarang at halos banggain. 11 hours lang ho ito. No? Pakinggan nun natin, bigay tayo ng reaction dito. Samantala, inalis na ng Philippine Coast Guard ang mga floating barrier na inilatag ng China sa Baho de Masinloc na bahagi ng Territorial Sea at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa nahulikam naman tagpo ng GMA Integrated News, bukod sa hinarangan ang mga Pilipinong mangingisda, agresibo rin silang itinaboy ng China Coast Guard. May unang balita sina Joseph Morong at Rafi Tima. Tila nakikipagpatintero sa mababilis na rubber boats ng China ang mangingisdang Pinoy na lula ng isang maliit na bangka. May pagkakataon pang halos ito yung sinasabi ni Timo na cat and mouse, no? Kaya natin to, parang cat and mouse lang, ayan. Pero sa laki nito, hindi na cat and mouse ito. Parang mouse and dragon na to eh. Laki-laki oh. Parang mouse and ang tawag dito, Komodo dragon. Bangkain na siya. Ang gusto lang naman niya, makapasok sa loob ng Baho de Masinloc para makapangisda habang nakabantay ang BRP Dato Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Hindi mo kayo natatakot? Tawanan ko lang sila. Pinasal ko lang sila eh. Noong September 20, ilang beses ding sinalubong ng China Coast Guard ang barko ng BFAR. Ito yung tinatawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver na ginagawa ng China Coast Guard tuwing nakakasalubong nila ang mga barko ng Pilipinas. Napakalapit na nitong ating sinasakyan dito sa malaking barko ng China Coast Guard at dahil tayo nasa karagatan, pwedeng magkaroon ng aksidente sa ganitong kalapit na distansya. Nakalusot din kalaunan ng BFAR at nakaangkla 300 metro lang ang layo sa labas ng Baho de Masinloc para mamigay ng ayuda sa mga mangingisda. Nasa loob ng 200-kilometer exclusive economic zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Pero sabi ng China, trespassing ang ginawa ng barko ng BFAR. Gate ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin, ginawa lang ng China Coast Guard ang anilay necessary measure para matigil at mailayo ang barko na naaayon daw sa batas. Bukod sa bantay sarado ng mga barko ng China ang bahura, hinarap. Buwisit na China ito, may sarili silang batas no? Okinawa, Japan itong mga to. Din ang entrada nito ng mga di pangkaraniwang boya. They are using floating barrier, para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Gate ng Foreign Affairs Department, mali ang paglalagay ng China ng floating barrier sa Baho de Masinloc kung saan wala raw karapatan ng China. Kaya magsasagawa ng nararapat na hakbang ang Pilipinas para protektahan ang ating soberenya at ang kabuhayan ng mga mangingisda. Ang paglalagay ng barriers ng China, kinundi na ni National Security Advisor Eduardo Año. Paglabagaan niya ito sa traditional na fishing rights ng bansa na pinagtibay sa 2016 Problema mga boss, matagal nang marami, puro paglabag na lang. Panahon pa ni Pinoy itong paglabag na to Di ba nilaban na nga ni Pinoy sa dahig? At nanalo naman. Pero pagdating kay Digong, wala kaya, ni papel lang yan Tuloy nyo, sabi. Basta tayo, gawin nyo na lang kaya kami ng probinsya. Republic of the Philippines, Province of China. Kinawa talaga ito sa Digong. Tribunal Award. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea, natanggal na nila ang mga floating barrier alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang mabigat. Tignan natin kung ano balik niyan. Tinanggal nila yung ilagay ng China. Ito naman, halos 6 na kilometro lamang ang layo mula sa Pag-asa Island. Lampas taong tambak ng mga patay at durog na coral sa nakita. Malayong malayo sa white sand na makikita sa kalapit na Sandy Cay 1. Ang 4 na Sandy Cays malapit lamang sa Pag-asa. Na animoy hinaharangan at binabantayan ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia. Itong Biyernes, binisinahan pa ng isang barko ng China ang mga pumunta sa Sandy Cay 2.
Ang pagkakadiskubre ng tambak na mga patay na coral sa Sandy Cay 2 ay kasunod lamang ng pagkakadiskubre rin ng mga patay ding corals sa Escoda Shoal at Rosul Reef. Dahil tinawag ng China na political drama ang pagkabulgar sa patay na corals, iimbestigahan muna ng National Task Force for the West Philippine Sea kung anong nangyari at anong kampo ang nasa likod ng pagtambak ng mga durog na coral sa Sandy Cay 2. The first thing we must do is due diligence. Kinuha na yung mga coral sa ilalim ng lupa, tinambak pa rin sa Sandy Cay na. Yung grabe, ginawang basura pa. Patay na yung ilalim ng karagatan, wala na hong buhay na coral doon. Mga taguan ng isda, wala na. Inubos ni Limas. Istaga po tayo at alamin natin kung ano pa talaga yung circumstances na nangyari. Sabi ni maritime law expert Professor J. Batong Bakal, may nakaumbok na noon sa Sandy Cay 2 nang puntahan nila noong 2021. Assuming na it's natural, that indicates na parang merong Basag sa ilalim. widespread na parang loss ng coral sa area at naanod na doon. Hinihingi namin ng panig ng AFP Western Command at Embahada ng China kaugnay nito pero wala pa silang pahayag. Ito ang unang balita. Joseph Morong, Rafi Tima, sa GMA Integrated News. Mga kapuso, Grabe no mga boss. Palagi ko hindi na po pwede yung sinasabi ni His Excellency dyan na Excellency na. Friends to everyone, enemy to no one. Pwede ba yung friends pa ganyan, His Excellency? Kumbaga sa dinudura na yung mukha mo, friends pa. Ganyan yan tsaka yan nga, kahiyaya na ho sa buong mundo. No? At ito nga, ang mabigat. Yung mga kaawa-awa, kahabag-habag, na mga pobreng mangingisda. Para na ako si Tulpo yun. Hindi bagay sa akin, Mga pobreng mangingisda na naghahanap buhay upang makatawid sa gutom ang kanilang mga pamilya. Ginaganyan pa nitong mga hinayupak na incheck na hindi naman kanila, kung hindi sa mga mangingisda ng mga Pilipino. Yan lugar na yan dahil nga yan pinaglaban ni Pinoy sa dahig at nanalo. At sinabing yan atin, hindi sa kanila, ngunit dadapat subalit. Sabi nga ni Kim Mo, hindi na nila kailangan ng kano dahil parang cat and mouse lang naman ang labanan. Kim Mo, dapat ikaw ang sumama ngayon dyan. Magbantay ka dyan, Kim Mo. Ayaw mo rin lang tumawag sa kano, di ikaw pumunta riyan. At sumama ka sa pangingisda ng mga pobreng mangingisda. Siguro pag nakita ka ng Chinese, hindi sila bobombahin, hindi sila titirahin ng water cannon, hindi sila ile-laser, dahil siyempre nandiyan ka, number 1 senator, di ba? Timo, Lord, paano natuno mga boss? Mga farmers, kawawa, na mga magsasaka. Ganon din ang mga mangingisda. Yung mga mangingisda, maraming isda, binabantayan naman ng hindi sa kanila. Ang nagbabantay naman hindi sa kanila. Tinataboy pa. Kita nyo, ang liit-liit nung bangka, sasagasaan nung talaga tinumbok. Buti nakaminor daw siya kundi sasapukin siya talaga Oo. Ano sa palagay niyo mga boss? Diplomasya pa rin ba? Korte na naman ba? Magpapile na naman ba ng reklamo sa korte sa ginagawa na? Anyway, pinag-utos na His Excellency, natanggalin niya ba yung barrier na yan? Pero parang mission parang pelikula. Sumakay yung nagputol ng barrier doon sa isang bangkang maliit lang at hindi alam ng China na ngayon yun ang tanong, pag nalaman ngayon ng Chinese yung naglagay ng barrier na yan, na pinutol nila yan ang isang kaabang-abang yan kung anong magiging aksyon nitong mga swapang na inject nito. Masyado na mga boss, dikit na
kumbaga sa baga ay pwede nang paglutuan ng ano eh. Kunyari nagluluto ka sa ano, sa uling, naglalagablab na eh, yung West Philippine Sea. Oh. At yun nga, itong inaabot natin ng mga kawawang mga isda. Oh. Pero hanggang ngayon sa Kongreso, hindi pa rin nila maubos maisip Ginawa Japan. Kung paano inubos ni Sara Duterte yung 125 million sa loob ng 11 araw, hindi pala 11, 11. Si Kimbo mismo nagsabi, Lord, samantalang itong mga kawawang pobreng mangingisda ay pumapalaot sila doon, kung minsan minamalas-malas pa, itataboy sila ng mga dimuhong incheck, uuwi sila na ni isang isda, wala silang nahuli, lugi pa sa krudo. No, mga boss, kaawa-awa ito. Ewan. Kawawang mga pobreng mangingisda. Hindi kaya pwedeng ipatulpo yan, yung incheck na yan, ha? Diyan galit na galit si Senador Tulfo, di ba? Sa mga mapang-api. Ha? Ito ibang klase. Di ba? Di naman sila taga rito, Senador. Tapos sila pa matapang. Pwede bang ipatulpo itong mga incheck na to? Ha? Antakin mo, kung mahirap lang ang mga mangisda na yan, kung maliliit lang ang kanilang mga bangka, ginaganyan sila niyang mga incheck na yan. Susumbong na ako sa iyo, Senador. Kita mo. Baka may magagawa ka dyan sa mga incheck na yan, ha? Oo. Baka pwede mong ano sa Senado yan. Oo. Ha? Diyos ko, Lord. Ano to? Balik tayo kay Sara. 125 million. Hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ni Kimbo paano naubos sa loob ng 11 araw. 125 million. Mga sir, mga boss, mga naku. Mantalang yung mga pobreng mga mangingisda naghahanap buhay ng malinis, nagpapawis, taya buhay dyan, baka akala nyo, di ba marami ng mga nangingisda na inabutan ng masamang panahon sa laot, at yun namamatay pa sila dahil yun nga tumataob ang kanilang mga bangka, di ba? Upang makahuli lang ng makakain nila sa araw-araw. Tapos gaganyanin pa nitong mga incheck na ito, como sila ay mayayaman at itong mga mangingisda ay mahirap lamang. Ay naku. Diyan galit na galit si Tulfo eh. Ito. Ayaw ko kung ano magiging action niya dyan, ha. Bayaan mo si Kimo. Cat and mouse ang tawag ni Kimo dyan eh. Di ba mga boss? Lord. Hindi, yan ang kaabang-abang. Kung ano ang gagawin ngayon ng incheck. Dahil yung nilagay nilang marker na harang para hindi makapasok tong mga Pilipino sa sarili niyang bahay. Okay na ako dyan. Sarili mong bahay, hindi ka pinapapasok. Sila naghahari-hari dito. Ha? Aba. May handang tumulong sa atin. Ha? May desisyon yan. Sa UNCLOS, sa dahig. Nanalo, ha. O, tapos binaliwala nung incheck, binaliwala din ni Digong. O, ngayon, eto na ngayon. O, paano? Sige nga, mag-comment kayo mga boss. Anong dapat gawin ng gobyerno ng Pilipinas? Yan, tanong. Dito sa mga incheck na to. Sige nga, o, anong dapat? Magpapile na naman ng protest. Mahigit yatang 600 na yung protest na i-file. Natatawa na lang ako eh. Sa dami nang na-file na protest, lalo lumulupit eh.
Noon, wala pa yung mga barrier na yan. Barrier, wala pa. Ngayon, meron na eh. File ulit kayo. Sige. Basta yun ang magandang antayin. Kung anong gagawin ng incheck sa pinutol ng Pilipinas. Si Marcos daw ang nagutos na tanggalin niya yung barrier na yan. Maganda yan. Mukhang ano na. Hindi naman actually maganda eh. Mukhang ano nga, painit ng painit, no? Pero palagi ko, nung hindi titira yan, incheck. Kung wala yung mga nakasuporta sa atin, kagaya na sinasabi nga ni Justice Carpio, wala na. Kayang-kaya tayong, kita nyo naman ganyan, no? Hindi lang, ganun tsaka ganyan ang laki, yung bangka kontra barko, kontra lancha. Wala, talaga kita mo, parang cat and mouse nga, sabi ni Kimo. Grabe mga boss, no? Sila pa matapang, sila lang ang dayo. Mukhang wala sa libro yan ng Guinness Book of World Record. Pilipinas lang ang nagaganyan nila. Di ba? Kaya ako kayaya sa buong mundo, no? Yan. Mag-comment po kayo dyan sa sitwasyon na yan sa West Philippine Sea. Kung kayo, ano ang dapat gawin? Kung kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Pero kung kay BP Leni yan, tapos na yan. Pero kung si BP Leni ang hindi nakana, wala eh. Natulog din sa pansitan kasi kuminsan eh. Iba sitwasyon sigurado. Pero palaban yung Commodore, palaban. Yung Commodore natin, palaban siya. Nakikita natin kung mangyayari pag gagawin ng incheck do sa pinutol na barrier. Yung boya na pinutol ng kinuha pa nga raw yung angkla, kinuha pa ng Pinoy. Kinuha pa ng Pinoy yung angkla At ang tumira hindi sinisid. Wala akong nakita doon sa sumisid, sa lumagot. Talagang maninisid lang siya Wala akong nakita oxygen Wala. Sanay sa dagat talaga, mandaragat talaga yung sumisid Sabagay, si Rapi Tima nga rin, sinisid din niya di ba? Tinignan niya. Mag-collab na po tayo mga boss. Yan lang ang tanong. Anong dapat gawin ni His Excellency sa sitwasyon na to? No? Hindi ko titigil yung check. At hindi naman kumikilala ng batas. May sarili silang batas. Dati 9-dash line, ngayon 10-dash line. 10-dash line na ginawa pang 10. Talagang gagawan mo to. Wag na pa yung tulot ng Diyos, baka mauna pa ito kesa sa Taiwan. Baka mauna pa tong dito klase lang hindi natin alam. At least yung incheck, may karapatan silang girayan ng Taiwan dahil sabi nga ni Boy Hong Kong, talaga namang sa China, yan Taiwan, China yan, sa China talaga yan, province of China talaga yan, sabi niya. Parang Hong Kong din, sabi niya. Paano, ewan ko lang pero palagi ko, baka magkagulo dyan, sabi niya. Pero iniisip din ni Balong, na parang mahirap kasi nga ewan ko kung anong gagawin nga itong si CGM Point na to kung anong gagawin niya kasi marami yan putres, gulo yan parang sabi nga nung baka maging world war na yan pag nagkanayang Amerika at saka China sana hindi no Lord dasal. Pero maraming billion yan. Tingnan yung nangyari sa Russia, saka doon sa Russia, sa Ukraine, billion ang at saka mga buhay na naubos, dahil sa kasopangan. Sa kasopangan din, ewan, Diyos. Lord, mag-collab na po tayo. Shout out ka lahat ni Baya. Good evening, Karoke. Basukahin mo na, Karoke. Be well, Mama Bear.
Kalat ni ulit oh. Kapgu. Padampot na sa kapgu ang mga hibang at ikulong sa kulungan ng baboy, mga praning. Galit si Kalat ni. Kalat ni Baya ulit oh. Hello, Miss Akira Milo, sabi niya. Ay, nandito si Akira. Always well, thank you. You have a good day. Have a good day, sabi niya. Good evening, sweetie. Sending a big giant hug. Kalat ni ulit. Agila? Akala ko ba astig ang agila? Ang hibang na yan? Pero mukha yatang baklang manok ang putragis. Mga praning. Totoo. Nag-aatungal eh, no? Hello, Miss Aruba. Be well, sabi niya. Tawa-tawa si Kalat ni. Agilang bahagang buntot. Takot palang imbestigahan ang kanilang karumal-dumal na mga aktibidades. Kulto ng mga praning. Oh, totoo. Tawa-tawa eh. Porping Peña, shout out Yan Xerox ang uso ngayon. Pinagtatanggol ang mga tiwali. Totoo yan, Porping. Totoo yan. Hindi lang yan Maski sa Kongreso pinagtatanggol yung mga tiwali, di ba? Raul Villanada, shout out, greetings Kuya Rox. Kahit na siguro may kalayaan tayo na i-practice ang kalayaan natin sa pagrelihiyon, pero katulad nito ay talagang pilipit na gawain ay dapat tignan din ang batas na nalalabag. Totoo. Raul Villanada ulit Dahil kung nasa tama ang relihiyon, ay tiyak na walang malalabag na batas ng tao. Totoo naman eh. Raul Villanada ulit Ang mga relihiyon na ito ay palagatasan ng mga politiko dahil sa boto, kaya hindi mawala ang mga demonyong politiko. Totoo na naman yan. Pero hindi sa Katoliko, pre Katoliko, wala eh. Walang nagsasabi kung sino iboboto mo eh. Kasi simple lang naman eh. O, diba? Sipin mo lang yung natawag ni Kapersi na tawag ito, track record, diba? Ganun kasimple eh. Ito nangyaring election talaga na to. Katawa-tawa to sa buong mundo. Oo. Taknang pating. Si Kimo, number 1. BP Lenny natalo. Kalat ni ulit Kami, basta ako, si Karoke at si Idol Norman ay walang patumpik-tumpik. Nakakulong na yan si Idol natin. Hindi na makakawala yung kabayo na yan Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Kung ang problema ay pamasahe nila Senador Aguila ay Senyor Aguila, kung mga 5 sila, sunduin sila dyan ng militar o ng mga kapulisan, libre, sagot na ng gobyerno para makarating sila dyan sa Senado. Yun nga, gano'n lang kasimple, di ba, Ferdinand? Wala na silang alibay o dahilan para hindi makarating sa Senado. God bless po, dasal. Totoo! Palusot peto si Commander si Siw eh. Bugok eh. Raul Villanada ulit May narinig nga ako noon si Cleo ng Surigao din ang gusto pa ay birhen. Oh, yun nga ang gusto niya, mga virgin pa. Yun din naman ang gusto ni Kibbs yata. Kailangan virgin eh. Mga pang night duty, kailangan virgin. Diba sabi ni, ano ba yun? Si Arlene Stone, kailangan talagang virgin ka. Kinawa Japan. Kalat ni Raul Villanada, shout out. Ay, shout out na pala. Hindi patas yan. Dapat sumigaw ang mga kababayan natin. Isa hug Kibbs dyan. Lahat. Protektado ni Diggs yun Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Sino naman ang Senior Aguila na yan?
At doon daw pinapupunta yung mga senador. Gago pala to, sabi niya. Ano sila, mga espesyal na tao? Sila nga ang mga gumagawa ng mga illegal, ang daming mga pinagagawang mga kalaswaan, mga puwe. Totoo, gago yan si Bogok yan si Aguila na yan eh. Elizabeth Iscario ulit. Ano itong member na buwang dyan? Ano itong mga member na buwang dyan para sa kulto nila? Sagad sila sa kamangmangan at halatang mga walang pinag-aralan. Alam mo, Friend Elizabeth, may 10 pulis na awol. Nandun sila lahat ngayon at sila nagtuturo. Parang parang style NPA ang lakad eh. Oo. Tinuturuan nila yung mga tapos yung mga may pitos pa eh. Yung mga 6 na taon pa lang na mga bata, pag wala pang pasok, tinuturuan na nilang mga 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 para basta may tinuturo na sila na hinuhubog na nila para maging bantay do sa kanilang iba eh. Hindi lulusot ito sa Senado, sigurado. Kaya naghihimatay na si Aguila eh. Mantakin mo, kompleto sila Meron silang school doon, mga teacher. Ang sabi, mga 150 teachers ang kasama nila doon, Bakit? May sweldo ba sila doon para doon sila magturo sa bundok? 150 raw, Kasi 4,000 yung almost 5,000 yung miyembro ni Aguila eh. Tapos may 10 awol na pulis na nagtuturo sa kanila ng paano yung mawak ng baril, lahat eh. Talagang sariling oo. The Hope, shout out. Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Karox, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Bakit si Pacquiao, Kibaliw, hindi nila huliin mas matindi ang katarantaduan niyan? Senator Risa, what are you waiting for? Isunod na si Pacquiao, Kibaliw. Totoo, dapat yun Talagang dapat yan di ba? Taki mo, hawak daw yung kaluluwa ng mga gago. User, shout out. Pag sinabi niyang siyang matik, Pag sinabi niyang siya, matik magalit din yung Son of God din. Maganda yung debate sila. Librado Ludovico ulit. Si Commander Aguila at si Pacquiao Kibaliw, pareho hindi pa tinatanong ng Senado. Ang dami agad sagot. Malaya Mendoza, shout out. Mabuhay ka, Karox. Maganda yung vlog. Maganda yung iyong programa. Kailangan ka ng kataong bayan. Salamat, friend. Sumagot si Cassandra Daisy. Sana naman, Lord, hindi mga itong kulto na ito ang nakikinabang sa confidential fund. Kasi ang tatapang nila parang mga boksingera. User, shout out. Sabi niya, paano ni Aguila na-acquire yung bundok para patayuan ng mga bahay sa kulto na yan? Matindi ang kailangan tibagin ang grupo na yan. Parang kulto din na tinatag ni Ecleo. Pero hanggang ngayon, si Ecleo yata ang dun ang mayor na dun na ang dami na, puro sa politika, Ecleo pa rin yata may hawak ng lugar na yun diba? Allen Pulido, shout out. Good evening, good evening. User ulit Puro nahihibang ang mga yan. Wala sa katinuan. Totoo. Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, hanggang maraming bobong panatiko, hindi uunlad ang bansang Pilipinas. Totoo. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, Karoke, wala kayang meron mga politiko nasa likod ng mga nangyayari sa tuktok ng bundok ng Surigao para iligaw ang nabukong dayaang eleksyon 2022. Karoke, pwede. Friend Aimee ulit Wala din pinagkaiba yang si Aguila kay Kibaliw. Gagamitin ang Panginoon Diyos sa kahayupan nila. Totoo yan, friend.
Marami pa, hindi lang sila friend. Marami pa. Marami pa talaga. Basta sabi na nga eh. Pag nakapanguto ka ng maraming miyembro, para kang namumulot ng pera. Pero yung isang anak-anakang kuno, Jeff Ramos, shout out umalis siya. Kasi nga sabi niya, klaseng ano to. Pero matagal na siya doon sa sekta na yun. Sinusuportahan niya, bulok na politiko eh. Kaya sabi, hindi makadiyos ito. Umalis siya. Ginamit niya yung kanyang isip eh. Makakapag-isip ka naman eh. Yung leader mo, sabihin natin leader mo. Tapos sasabihin siya yung leader mo. Ito ang iboboto natin. Kurap yung itinataas ng leader mo. Tapakatanga mo naman kung di ka pa aalis. Di ba? Sinusunod ninyo yung leader ninyo. Simple, di ba? Simple. Kung ano ang gusto niya. Ngayon, haharap sa inyo. Ito ang kandidato natin. Ito ang iboboto natin. Susunod kayo. Hindi ko na alam kung ano itatawag sa inyo. Alam nyong mali yung sinasabi eh. Susunod kayo. Mag-isip. Sayang yung utak, di ba? Federico Mandak, shout out. Ano problema nila, sabi niya? Kung wala silang ginagawang masama, bakit sila matatakot? Anong hustisya ang isinisigaw nila? Di naman problema yung budget nila papuntang Senado. Sagot naman ng gobyerno. Yun, pati seguridad nila. Sa ipinakikita nila, nakakabahala na yung ginagawa nila sa pwedeng nilang gawin. Karasan, sa dami na nila. Nakakatakot yan. Lalo't pasukin at hawakan sila ng politiko. Huwag naman sanang maging armadong grupo sila. Armado nga sila eh. May nagreklamo na nga eh, na may armas na eh. Brainwash na sila. Mahirap yung panatiko ka na sunod-sunuran ka na lang sa bawat gusto nila. Si Cleo, di ba naging congressman din yun? Dapat talaga mag-investigasyon na yung grupo. Kawawa yung mga kabataan at kababaihan. Totoo yan, Federico, dapat talaga. Friend Amy ulit Reverse psychology ang ginagawa ng agila na yan. Malamang mabigat ang ginawa niyang kasalanan. Birhen daw ang gusto at bata pa. Kakapangilabot. Grabe, no? Friend. Alberto Ulaer ulit Karoke. Ang tumayo ang Karoke, ang tumayo ang pututoy ni Kibuloy, pututoy ni Senyor Aguila at pututoy ni Digong Duterte. Tumatayo pa kaya, Karoke? Kinawa dyan pa. Malamang. Ano to? Don Manolo Pascual. Welcome to the club, Don Manolo Pascual. Ganyan din ang kulto ni Kibuloy, sabi niya. Oo nga. Ito na naman tong Aris na to. Shout out, Aris. Sabi niya. Sa paglabas ni Senyor Basang Sisiw Aguila, dapat na talagang tuldukan ng ating gobyerno ang mga katulad nitong malaking salot sa sangkatauhan. Ngunit huwag na huwag kalilimutan ni Pacquiao Kibuloy na maparusahan sapagkat siya ang pinaka-leader ng kultong tulad ni Senyor Basang Sisiw Aguila. Mario Pabianak, shout out Good evening po, Tyrox, at sa lahat ng mga Rocky Warriors. Nag-react na sila kaagad hindi pa naman naiimbestigahan. Nalaso na ang isip nila ng kanilang Senyor Aguila. God bless as always. Stay healthy po tayo at sa mga ka-warriors. Stay healthy ka rin dyan Bones Fransco, shout out. Welcome to the club. Sorry sir, hindi ko alam ang issue. Elizabeth Iscari ulit Ayan, sabi niya parang
parang Pacquiao po ba? Oo, yun nga. Parehas Pacquiao eh. Ha? Elizabeth Iscari ulit. Dagdag comment ko pa po dito, Sir Rox. Marami talagang kulang sa katinuan ang utak ng mga tao ngayon sa buong mundo yan, Sir Rox. Kung sino-sinong mga madalis nilang pinaniniwalaan na sila ang sugo ng Diyos. Sana naman bago maniwala sa mga pinagsasabi ng mga ito, iisa lang ang dapat nilang paniwalaan, ang salita ng Diyos sa atin. At yan ay 10 utos na dapat nating sundin. Alam kong mahirap itong gawin bilang tao. Pero para sa akin, yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mo ding sanang gawin sa iba. Yun lang at magiging tahimik na ang buong mundo. Ito lang ang masasabi ko para sa akin. Good night po. Tama ka dyan, Elizabeth. You said it right, my friend. Aris ulit, Kung nang himatay si Senyor Aguila habang nagpoprotesta sila sa bundok, siguro lalo siyang ay ko, kinawa dyan. Kung nang himatay si Senyor Aguila habang nagpoprotesta sila sa bundok, siguro lalo siyang manghihimatay pag nakasinado na siya. Sana merong ihi, Sana merong ihi ng buntis ng baboy sa Senado para pag naghimatay si Senyor Aguila ay ipainom ito sa kanya para hindi matuluyang mamatay. Sa ganon, tuloy ang investigasyon. Tama ka? Tama ba, Karoke? Tama. Cassandra Daisy, shout out Diyos ko Lord, sabi niya. Sino ang mag-i-invest sa ating bansa kung ganito na ang nangyayari sa ating bansa? Ang saklap. Kaya mag-ibang bansa na tayo bago tayo mahawa sa katangahan. Sino kaya ang binoto ng mga yan? Sigurado ko hindi mga oposisyon. May pulis na member, may boss ang mga yan na mga politiko. Galit sila kay Senador Hentoveros. Bakit? Kasi booking na sila sa mga paglabag nila sa batas. Lalo na ang mga kababaihan at mga bata dapat sa United Nations na yan para sa child, women's, men's abuse. Men abuse. Oh. June 1392, shout out my friend. June Lagon, my friend, shout out Sabi niya, good morning Karoke. Talagang napaka marami ang mangmang na Pilipino ngayon. Bakit si Kibuloy hindi na rin ipatawag sa Senado? Yun nga sinabi ko, di ba, June? Kung naipatawag si Aguila, ba't hindi kaya ipatawag to si Kibaliw, di ba? Sumagot si Reynaldo Gonzales. Ayaw ni Kibulok maimbestigahan sa Senado. Pagtatawanan lang siya, malaking kahiya-hiya kay Kibulok. Isa lang ang pwedeng daluhan ni Kibulok para maimbestigahan kundi ipatawag siya sa impyerno. At hinahanatay na siya pamalit kay Satanas. Ang kaso, si Kibulok, mind conditioning without thinking. Totoo yan. Moody Muma, shout out Hi sir, good evening po. Nagpaparinig na wala silang budget upang kung sino man ang humahawak na politiko ay budgetan sila dahil iimbestigahan na ang hari ng kulto. Ang lalakas ng loob na nagpapanggap na Santo Niño, ginagamit talaga ang mga evil na yan, ang maliit na Kristo. Grabe, may humahawak dyan na politiko upang kapag nag-eleksyon, sigurado ng panalo ang politiko. Sir, salamat sa pagbasa ng hinaing namin. Ingat po kayo. Gantong basahin kasi, friend, yun nga, para ko na rin kayong kakulab, di ba? Friend Shelvin Zapeda, shout out. Tia Deli. Christian Sen, July 7, Alcantara, Ines, shout out sa inyo mga friend, Sabi ni friend Shelvin, May ngiti na pagbati sa inyong pong lahat ay nagpupugay. Impong Basyang at Team Tia Deli po, muli ay may pahatid na mahabang nobela para sa agilang topic ni Sir Rox. Ngayon gabi, mga mahal kong warriors. Di pa nga nag-uumpisa mag-isa at matanong, mukhang naiihi na po yata sa sarawal ang nervyos at takot ni Mr. Aguila. Kaya gusto niyang
gusto nang maglupasay. Pinalalabas ang kanyang mga inakay na para pong mga dagang bubuwit. Naglabasan sa lungga para po ang kanilang Panginoon sa santong kabayo. Kanilang maprotektahan. Pati mga imahe ng banal na santo ninyo, ginagamit mo para sambahin ka ng mga alagad mo at ituring ka ring parang Panginoon. Totoo yan, friend. Sino ba talaga ang sumanib sa iyo, damo ka? Kaluluwa ba ng dyablo o kaluluwa ng patay na aso? Ginusto mo yan, panindigan mo. Kung wala ka bulok na itinatago dahil baka mabuking sino ang nasa likod niyang kulto mo. Kuno, Mr. Santong Kabayo, banal na aso, tawa-tawa si Prince Elvin Nasusuka ako. Nothing to fear. Ipakita mo sa buong madla, isa kang siga, tunay na mandadakma, mandirigma pala. Tinawag mo pa sarili mo na agila, wala ka namang palang binatbat. Kinam. Wala kasi kayang utuin kundi yung mga sumasanib sa iyo. Dapat sa inyo ni Kibulok, parehong ibitin ng patiwarig. Sigaan ng apoy. Pareho lang kayong mga manyakol at mga walang kaluluwa. Tingnan mo mga itsura ng mga pinamumunuan mo, buwisit ka. Pati mga batang walang kamalay-malay, ginagahasa mo. Kanilang mga murang isip at karapatan. Doon ka sa Senado, umariba. Doon ka magwala. Kinam, pesting kayawa. Ewan ko, sa lawlaw mong lubot, nayawa ka. Ay nako, Xerox. Araw-araw po, baldi-balding dugo ang natutuyo po sa akin dahil sa konsumisyon sa mga kurimaw na yawa na ito. Wala na pong katapusan. Wala ka man lang pong mapanood na nakaka-proud bilang Pilipino na nasa tawid dagat po. Lahat po puro pasaway, sakit sa ulo at dibdib. Kaya impong basyang lalayas na lang muna. Kasamang lilipad na mabangis na agila. Magpapahangin po sa bundok ng mga kulto bago pa po maubos ang pasensya ko, Xerox. Ang sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ito ang inyong Tia Deli. Good night po. Sana po bukas may matanaw po tayong magandang pag-asa. Matulog po na mahimbing at mapayapa. God is still in control. Maraming salamat po, Xerox. Mabuhay ka po. Mabuhay ka, Prince Ervin. David Alvin Mendoza, shout out Sabi niya, hi Karaoke at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Masyadong defensive yung kulto ni Senyor Aguila. Mabuti naman po at may mga miyembro na namulat na dyan sa Socorro Bayanihan Service Group. Kita nyo? Kita nyo naman. Nananaba na si Senyor Aguila dahil sa sarap ng kinakain niya doon sa bundok na pinagpapaguran ng mga miyembro ko nila gaya po ng nasabi ko na nung nakaraan yung vlog. Nagpaparami po ang miyembro yan kaya hanggat bata pa mag-aasawahan na sila. Siguro po pagkatapos ng kasalan ang sasabihin ni Senyor Aguila ay humayo kayo at magparami. Totoo. Kine-check nga after 3 days kung nasakyan na Pag sinabi nung hindi pa nasakyan, gago ka pala sa'yo na yan Sige, kabayuin mo na. Buisit. Erlinda Alog, shout out Kita ko puro lalaki ang galing, parang si Kibulok lang. Totoo. Elizabeth Iscari ulit Xerox, natatawa lang ako sinasabi nyo na yung 10 utos ng Diyos lang ang sapat na kaysa doon sa mga nagbabasa ng Biblia. Okay lang yung marunong magbasa nito. Ang importante kung paano mo mai-implement ito sa iyong sarili. Totoo, Elizabeth, yun ang sasabi ko. Pag kaya ng
ang Biblia, para ka lang nagbabasa ng nang sabihin natin istorya ganyan, no? Istorya ng Panginoon o kabanalan, yan, ganun lang. Huwag mong sisirin at talagang naku. Nakakapanood ka, friend, ng kayo. Ng debate niya mga sekta-sekta na yan, ha? Tawang-tawa talaga ako. Kanya-kanya silang dalang Biblia. Ayon sa versikulo, kapitulo, ikaw, mali ka kapatid. Sabi naman isa sa Biblia. Ayon kay Mateo, may mga bukod doon sa sekta-sekta, ha? May pa, yung kunyari, biglang may yung grupong sekta na ito, sekta noon pa, Diyos ko. Lord. Bakit? Marami bang klaseng Biblia at nagtatalo-talo sila? Masyungay, no? Visit. Lord. Bukas, baka gusto niyo. Pastor na naman. Ha? Gusto niyo ba yun? Hinala yung kanyang miyembro. Oh. Sabagay, sandali lang yun. Talakayin natin yun bukas. Hinalay. Ayun, nakakulong ngayon yung gago. Oo. Mahalalim po kasi yan eh. Oo. Yung na yan. Ang dami ko kasing eh. Sapat na yung maniwala ka. Ganun lang kasimple. Oo. Hirap, no? Sige, tuloy na natin tong kay Elizabeth. Mas ganda, Importante paano ma-implement ito sa iyo sarili. At ang tao, may kanya-kanyang interpretasyon, kaya napakaraming mga sumusulpot na simbahan at mga kulto na gumagamit ito. Nasa isang tamang pag-iisip lang, nasa isang tamang pag-iisip lang sana ito nagagamit. Basta ang sa akin, Sir Rox, kung ayaw gawin sa iyo, huwag mong din gawin sa iba. Ito lang naman ang importante sa buhay ng tao. Dapat marunong kang rumispeto sa iyong kapwa, sa salita man o sa gawa, at walang gulo o away na magaganap sa buong mundo. Love, peace, and respect. Di ho ba, Sir Rox? Sinabi mo, Elizabeth, eh. Mirna Regalado, shout out, my friend. Good evening, Sir Rox. Always watching. Kahit nasa ospital ako, okay na ako. Bakit naka-hospital ka, friend? Pagaling ka. User, Sarah loves China. Alam nyo kasi ako, no? Ewan ko ba, parang sutil ako eh. Ang hilig ko manonood ng mga ganyan, yung mga evangelist na yan, tinitignan ko, oo. At pati ang response ng tao, Lord. Alam niyo ba yan si Bilarde ba yan? Sa buong again. Ang dating simbahan yan, yung Quirino Grandstand. Doon yan. Wala pa simbahan nun yan, nagsisimula pa lang yan doon. Lord, umulan, sabi. Nagpayong yung mga tagapaniwala niya. Ang nagpayong walang biyaya kay Yahweh, nagpakabasa sila. No. Diyos ko. Okay, mayaman na siya, di ba? Ang taki mo, milyon yata yung naniniwala sa kanya. Taas ang inyong mga prayer request. Sabi ni Bisaya pa eh. Taasan lang sila. Yun eh, pagpalapit ng matapos ang pinagngangal-ngal ni Bilarde. Yung malaki ang ilalagay, malaki ang biyaya kay Yahweh. Yung maliit din. Sabi ng asawa ko, ba't ba galit na galit ka? Sabi ng asawa ko.
Ay Lord, bahala na po kayo sa mga taong ito, totoo. Pinagsamantalahan ho kayo eh. Sa totoo lang, pinagsamantalahan kayo. Ginamit kayo. Ang dami namang mga syunga na naniwala. Diba? Si Aris ulit oh. Karoke, inggit ko lang, isingit ko lang po ito. Balita na hinarangan ng China ang Bao de Masinloc o Scarborough Shoal para angkinin na nila ang lugar na huwag pasukin ng ating Coast Guard at mga isdang Pinoy ang lugar. Ano kaya ang gagawin ng ating gobyerno? Mamangka kaya uli si Robin Action Padilla? Hindi, tinanggal na eh. Dolor Garcia, my friend. Ay, nadalaw yung friend ko Good evening po, Kuya Rox. Anong nangyayari sa kaguluhan na yan? Parang nakakatakot na diyan sa Pilipinas sa mga nangyayari na yan. Ingat po kayo diyan palagi. God bless po sa buong family nyo. God bless, my friend. Friend Dolor ulit. Kuya, thank you po sa... Kuya, thank you po at di ninyo ako nalilimutan banggitin sa vlog ninyo. Basta kuya, di lang ako makapag-concentrate sa panonood ng vlog ninyo. Isang araw tatawag ako sa inyo. Matagal na tayong di nagkwentuhan, friend Busy ba? Nakita na ba kayo ni friend Amy? Di pa yata. Sabi niya, ba? Bebs Pabia, welcome to the club. Sabi niya, ang mga demonyo ay nagkalat na sa ating kapaligiran. Sila ang mga hasik ng kalagiman sa ating lipunan. At kung ikaw ay mahawa, ay lalong lagim ang kahinatnan. Lagim ang sasapitin, sabi niya. Cassandra Daisy ulit Mr. Rox, ang mga korap na politiko ay parang nag-aalaga ng mga tilapia. Sisibuyan nila ng pagkain tapos mag-harvest na sila pagdating ng butuhan. Totoo, ganyan ang kulto ni Senyor Aguila. Napaka-imposible na hindi alam ni Digongyo. Yan, lalo na noong Tokhang days na lahat nakamonitor. Mga politikong nagbibigay ng pondo sa mga yan. Mga bago pa ang mga bahay, paano sila nakakuha ng satellite dahil may sariling radio station at may school pa? Sino ang kapitan nila? Mayor at governor. Kita ang community na yan, especially paggamit ng plane, sabi niya. Al Olalia, shout out Yeah. Nasa resulta ng investigasyon ng Senado ang kapalaran ng kultong yan. Kung hindi gumagawa ng illegal at walang nagreklamo sa kanila, pwedeng hayaan na lang silang mamuhay ng tahimik. Pero sa laki ng grupo nila at nagpapagamit sa mga tiwaling politiko, ibang usapan na yan. Sa hirap ng buhay ngayon, marami na ang depressed sa ating mga kababayan na kumakapit sa sandaling ginhawa. Mga kababayan, mga peke ang leader ng ating bansa. Mga peke ang magnanakaw pa. Mga peke na magnanakaw pa. Hayaan na lang ba natin? Magandang araw sa Rox. Stay healthy. God bless. God bless. Al Ulalia. African Sai, shout out Rod Dison. Shout out Rod Dison. Hindi po ako naniniwala sa Santo Niño. Hindi po ako naniniwala sa Santo Niño at mga ribulto ni Mother Mary. Kasi kung sa Biblia kung babasahin ninyo, talaga nabawal sumamba sa isang ribulto. Ang Diyos ay laging nandyan. Magdasal at humingi ka na lang, tama na. Yan sa Diyos at sasagutin ka niya. Eto, palagay ko to, may mga ganyang reliyon na hindi naniniwala sa ribulto. Ilang beses ko na sinasabi, hindi yung ribulto
Hindi yang rebulto ang sinasamba. Yang rebulto ay imahe lang niya. Oh. Hindi yan ang sinasamba. Ang ano naman ito. Pero kanya-kanyang paniniwala, di ba? Meron nga akong nakaano na ganyan eh. Oh. Kasi kagaya ng Senyor Nazareno, oh, maraming kahilingan na nabigyan ng katuparan dyan eh. Sa pagdarasal nila sa kanya, sa imahe na yan, hindi naman yan ng sinasamba, imahe lang. Parang yung retrato ng asawa mo, nung hindi pa uso ang mga video call, nung 19 nandun ako sa Saudi, parang kinakausap yung asawa ko, oh, natulog ka na ba? Parang ganun. Paliwanag na naman ba ako? Ganun lang. Hindi yan ang sinasamba. Hindi yang rebulto na yan, hindi yan. Imahe lang yan. Pero, bibigyan ko kayo ng example, no? Alam niyo yung mga hindi magkaanak? Di ba? Sumasayaw sila dun sa Ubando, Bulacan. Dun sa Birhen. Oh. Famous yung Birhen na yun eh. Sa Ubando. Yung hindi magkaanak, dun humihingi. Nagkakaanak eh. Oh. At parati sinasabi, God moves in a very mysterious way. Malay mo, baka dahil sa imahe na yan, eh, nabibigyan niya ng katuparan ang inyong pananampalataya sa mahal na Senyor Nazareno o Senyor Santo Niño. O, ganun lang yun eh. O, di ba? Hindi yan ang, paulit-ulit ha, hindi yang imahe na yan ang sinasamba, hindi. Hindi. Sa isip namin, siya yan. Ganun. At kayo paulit-ulit, kasi sa Biblia, kung babasahin ninyo, talaga na bawal sumamba sa isang, alam mo ba yung sinasabing rebulto? Ha? Yung panahon ni Pero, ang mga rebulto nung araw, yun siguro ang sinasabi sa Biblia. Kasi nung araw, sumasamba sila sa mga rebulto, na ang katawan kabayo o tao ang katawan, yung ulo ibon, rebulto. Ten Commandments, doon tayo, ba? Kung ano-anong rebulto ang ginagawa nila, God of Gold, na kung ano-ano, sinasamba ng tao. Hindi baling abutin tayo ng 2 araw dito, pag yan ang usapan natin. Oo. Ha? Diba? Meron doon, nakita niyo yung mga pyramid, merong mga dragon, mga katawan ng leon. Ang ulo ay tao. Yun ang sinasamba nung araw nitong mga sinatawag na yung mga pero nung araw. Pero yung mga slave, mga Hebrew slave, ang sinasamba nila ang Panginoon. Oh, ba? God with no name. Oh. Rod, panoorin mo yung panoorin mo yung 10 Commandments ni Charlton Heston. Ang ganda. Yung ang ganda nun. Para malaman mo yung sinasabing rebulto. Maraming sumasamba sa mga ganyan, mga inanang laging sa klolo, tawarin mo kami, ganyan, ganito, ganon, ganyan, di ba? Nagkakaroon ng katuparan ng kanilang mga dasal. Oh. Saan ka naman sasamba? Doon sa hindi naniniwala sa pero sabi ka ng Biblia, magbigay kayo ng ikapo, 10%. Kung nandun sa Biblia, bigay naman sila ng bigay. Bigay sila ng bigay. Kaya yumaman yung mga sekta-sekta na yan eh. Dahil sa kahinaan ng
Kung anong ibinibigay ninyo ay 10 beses na babalik sa inyo. Lord. Pelabot, shout out. Mga nabasahan. Meron akong isang oras na tayo, marami to, yung mga sinasabing hindi naniniwalang may Diyos. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung religion na yun eh. Hindi naniniwalang may Diyos. Oh. Nagkaroon ako ng kausap dyan. Oh. Kaibigan ko siya. Oh. Dati raw siyang ganito, katoliko, tapos nag-iglesia siya. Marami siyang pinuntahan na religion. Bandang huli ngayon, siya eh. Yung hindi na siya naniniwalang may Diyos. Sabi ko sa kanya, madali akong kausap, friend. Pwede akong sumama sa'yo. Kasi kung talagang sasaliksikin mo, maraming tanong na mahirap sagutin. Oo. Na maglalabas na parang wala ngang Diyos. Totoo yan. Nandyan yung ang daming pera, di magkaanak. Isang tanong. Diba? O ilan ng samantalang yung halos wala nang malamon eh, mahakbangan lang eh. Sunod-sunod ang anak. Hindi na nga mabuhay, anak. Ang daling magkaroon ng anak, samantalang ang daming kwata, hirap na hirap magkaanak. Basta yun sinabi ko lang sa kanya. Pag ang tao nakabuo ng buto, buto na santol, maski anong klaseng buto, nakopya ng tao, matalino ng tao ngayon, high-tech na, di ba? Hindi naman na sila mag-iisip kung anong klaseng ano yung buto eh. Pag-aaralan lang nila kung anong yari nitong buto na to. Pag-aralan nila kung anong component ng buto na to. Kopyahin nila. Pag nakabuo sila ng buto na pag tinanim nila, tumubo, walang Diyos. Ganun kasimple lang ang lohika ko eh. Pag nakagawa ng tao ng buto, hindi naman sila gagawa, kopyahin lang. Para madaling kopyahin, yung buto ng mangga. Kopyahin nila yung buto ng mangga. Pag-aralan nila kung anong component ito. Yung kasi hindi kayang ibigay. Diyos lang ang pwedeng magbigay ng buhay. Pelabot naging pastor naman. Tsaka yun pa ulit-ulit, mga boss. Lahat tayo may kanya-kanyang guhit ng palad. Di lang natin alam kung ano nga ang ating magiging kapalaran. Diba? Sino magkakala si Pacquiao magiging bilyonaryo, aber? Yun ang palad niya eh. Diba? Sa buong mundo, walang nagkapareho ng fingerprint na tao. Meron dyan, pinanganak na, halos sabay, identical twin na, magkamukha na. Pagdating sa fingerprint, magkaiba. Di po ba? Paulit-ulit ako nung ganyan. Kaya may kanya-kanya tayong papel sa mundo. Bukas, gusto nyo pa ba? Si Judas. Yun ang papel niya sa mundo. Oo. Pero hindi si Judas si Judas na pinagkalulo niya yung Kristo. Hindi niya akalain yun ang aabuti ni Kristo. Ang alam niya, ang Jesus, pag naipit, ay magmimilagro. Kasi yun ang parating nakikita nung gago eh. At bilib na bilib siya. Nabubuhay ang patay, nakakalakad ang pilay. Kaya sabi niya kay Jesus, Master, gawin mo ito sa harap ng mga siserdote at siguradong sasambahin ka nila. Kung magulo Judas, hindi yan ang papel ko Kulit ng kulit si Judas. Kaya ang ginawa ni Judas, yun nga.
At ang gusto kanyang mangyari ni Judas, pag sinamba ng mga saserdote si Jesus, siya ang kanang kamay. Oh. Kamali ng kalkula si Gago. Oh. Diba? Si San Pedro. Oh. Akalain niya ba? Handa niyang iltaya yung buhay niya kay Panginoon, kay Jesus. Diba? Oh, nanaga pa siya, diba? Oh. Sabi ni Jesus, Pedro ang nabubuhay sa patalim din, diba? Ayaw niya. Hindi ako. Tandaan mo, Pedro, bago tumilaw ang manok, ipagkakatwa mo ko 3 beses. Hindi ko Si Jesus lang alam niya. Panginoong Jesus lang alam niya kung ano magiging kapalaran niya sa lupa. Kasi nga, yun nga. Siya ang sugo ng Ama. Siya ang Diyos anak. Diba, mga boss? Dating alam niya na yan. Diba? Na siya ay papako sa krus, ganun. Siya ay dudustain ng tao. Tayo, hindi natin alam. Ito ang napunta ko. Hindi ko pinangarap to. Sa totoo lang po. Kung hindi doon sa kapatid ng asawa ko na winalang siya, wala ako dito. Kaya magagamit ko to para palambutin ko. Malamang yun ang purpose ni Lord. Palambutin ko. Dahil pag sa korte ka dumaan, Diyos ko, baka patay ka na, hindi pa natatapos. Oo. Sa tagal, Itong buong taon na to, halos walang nangyari. Puspon lang siya. Although walang kapanalo yung swapang na kapatid ng asawa ko. Walang kapanalo. Yun lang ano niya siguro. Madelay niya. Pero hindi ko siya tatantanan dito. Palalambutin natin siya, mga boss. Pelabot. Shout out. Sabi niya. Mga nabasahan na ng maling doktrina yang mga yan. Ganyan gawa ng leader ng sekta. Papapaniwalain ka sa doktrina nila para sunod ka na lang ng sunod sa kanila. Yun. Kung gusto mong yumaman, magtayo ka ng sarili mong reliyon tulad ng iglesia at kibuloy ang dating daan. Si Pelabot, totoo yan. Kung gusto mong yumaman, politiko ka at yan nga, magtayo ka ng sekta. Sino ba yung tumakbo bang presidente? Binilang niya yung membro niya. Panalo na ako. Ilan ba yung miyembro niya? 4 na milyon na yata ang miyembro niya. Binilang niya. Iminultiply niya sa 3 na lang. 4 na milyon. Panalo na siya. Talo. Nung natalo, nadaya daw siya. Akira Milo, shout out. Watching now. Magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Rox. Magandang umaga. Gabi na dito Reynaldo Gonzalez, shout out. Kate. Magaling na siguro kaya kumakate. Sabi niya, panibagong funny moment sa Senate hearing na naman ang investigasyon na yan. Alang mapapala dyan, gastos na naman ng taong bayan. Pero malay mo, Rinaldo, malay mo, Akira Milos ulit, Napakahirap po ng walang love. Lalo't pakikisamahan mo habang buhay. Yun talaga. Tama ka dyan. Tem321, shout out. Kamag-anak ni Digong nyo ayaw pumunta sa ICC para maimbestigahan. Sino to? Si Ronaldo. Welcome to the club, si Ronaldo. Itsura pa lang ni maliit na barilis, di na pagtitiwalaan. Meron pang paiyak-iyak ang Bruno na yan.
Ang katunayan, napakaraming mangmang. Totoo yan, si Ronaldo. Totoo. 3JC Hope, shout out ha. Hello, Xerox. Ganyan talaga pag totally na brainwash na ang mga yan. Akala nila talagang nasa mabuting kamay sila kay Senyor Aguila. Kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Hindi lamang financially, kung hindi psychologically, deprived sila. Malupit talaga pag na-brainwash ang isang tao. Totoo yan, friend. Pero kalamihan 3J, friend Jane, yung nabe-brainwash, yung walang brain. O kaya, konti lang ang brain niya. Kaya madali siyang ma-brainwash. Pero sa mga sa atin dito, wala, mahirap sila. Ha? Xerox, sabi ni 3JC po. Siguradong may mga armas ang mga yan. Naitago na nila. Totoo, common sense lang, di ba Xerox? Totoo. Basta ang mga ganyang uri ng secluded community, yung sila-sila lang, tapos ang batas nila ay ang salita lang ng isang tao. This kind of community is controlled by fear. Yung may takot silang sumuway dahil may kaparusahan. Totoo. At yun nga ang kaparusahan. Sa dagat-dagatang apoy daw sila mapupunta. Kaya kailangan sumunod sila. Sige na, pasok ka na sa kwarto at nang makarating ka na sa langit, kinawa dyan pang sarap sampalin yung mukha no si si Senyor Basang Sisiw. Tsura ng mukha ang puta, may paiyak-iyak pa, bugok. 3JC Opolito, maiba ako si Rox. Asa na ba si Robin Hood? Kasi naglagay na ng boy, pronounce Bowie, ang China sa may Spratly Island. Tawa-tawa. Sabi ni Ka Enzo, nasa 170 something nautical miles from Palawan. Ibig sabihin, talagang pasok sa ating exclusive economic zone ng lugar. Tapos binakuran ng China. Buti na lang, naglakas loob ng mga ating Philippine Coast Guard, tinanggal nila ang floating barrier ng China. Kudo sa ating PCG. Di pa natin alam, friend Jane, kung ano magiging niyan. Ha. Kasi nung tinanggal nila yung nung pinutol nila yun, parang mission impossible. Nakasakay lang sila sa bangkang maliit. Oo, na hindi halata. Kumbaga sa patago nilang tinrabaho. Paano ko nalaman na nung dragon? Anong sabi ni Kimo? Pusa. Kimo, hindi pusa yan. Anong cat and mouse yung sabi mo dyan? Komodo dragon yan. Kakapiraso lang tayo, mouse. Sila dragon. Yan, hindi natin alam kung gagawin niyang dragon. Pag nalaman ng dragon na pinakialaman mo yung nilagay niyang barrier, ha? Tinawa Japan kayong inchik kayo. Christian Cheng, shout out. Di nga po pwede na sila masusunod. If sa ang lugar gagawin ng pag-uusap, dapat po talaga sa Senado. Di po ba, Tatay Rox? Oo Sa gawing yaan ni Aguila, talagang obvious na kulto. At yung mga nilalang na makasigaw, wagas. So, yung mga mga tauhan niya, mga natanga niya. 3JC Opuleto. Ito pa isang issue na hindi ko alam kung matutuwa ako at matataas ang kilay. Akalain mo, Xerox, itong si Kimbo, sinabing hindi 19 days na ginasta ni Kurdapiang sa ang Kurdapiang ang 195 million pesos, 125 million na binigay ni Bongbong, kundi ginastos ni Kurdapia ang 100 milyon piso sa loob ng 11 araw. Hirap na hirap na nga ako mag-calculate kung magkano kada araw sa loob ng 19 na days ang naubos sa hindi 125 million. Kinuwenta ko na din yan kaso hindi na nga 19 days ang 11 days. Ngayon mas lalo akong nangamote sa pag-i-calculate. Ay nako, talaga lang. 3JC ulit Meron pang isang issue sa Rox. Akalain mo, bumaba daw ang rating ng ating sarang walang age.
Parang may gumagalaw against Sara. Feeling ko lang naman. Anong palagay mo, Sir Rox? Kasi imposible namang bumaba ang rating ni babae, bayaran niyang mga survey net. Kaya nga, alam mo yan, friend, ha? Drama lang yan, sus. Mga bumaba ang rating, tumaas. Kung ako magre-rate dyan sa dalawa na yan, talagang hirap pa akong magbigay ng grade, totoo. Ha? Diyos ko. Christian Cheng ulit, Greetings po, Tatay Rox, and to all ka-warriors. Ayon nga po, yung mga nilalang ng mga nag-iingay obvious na inorient ng husto ng kanilang pinuno. At para po pating mga naturukan. Totoo. 3J Seop ulit, Sir Rox, sabi ni user, ang nagpapalubog sa Pinas ay politika at reliyon. Disagree ako, Sir Rox. Disagree ka na naman. Bakit? Bakit ka naman disagree, ha? Ang nagpapalubog ng Pilipinas sa kahihiyan si Robin. Alam mo, hindi ko pa nababasa tong comment mo na to. Totoo lang, ha? No? Sir Rox, sabi ni user, ang nagpapalubog sa Pinas ay politika at reliyon. Ako, taniniwala ako dun, Ikaw pala, disagree. Disagree ako, Sir Rox. At ang nagpapalubog ng Pilipinas sa kahihiyan si Robin Hood ba to? Saan ka nakakakita ng senador tulad ng dalawang genius na to? Genius sa kapalpakan at katatawanan. At kawalan GMRC. Sorry po, user. Sangayon ako sa iyo, 100%. Meron pang idadagdag dyan. Kao naman, hindi lang yan. Marami pa yan. Oo. Lord. Marami pa sila dyan sa Senado. 3J Siop ka. Christian Cheng. Tay Rox, tungkol sa comment ng isa about sa rally last 21st September. Di naman po nagsiuwian. Actually, nung umaga medyo nagkalimutan pa. Isa pa, ang lakas na nung ulan. Pero yung mga nilalang na Comselect, nung umaga, madami at mas dumami sila nung nandun na sa Mindiola hanggang inabot ng gabi. Ang dami nga po nila Pero kulang na talagang kulang. Kulang sa ingredients, Kulang sa suporta ng militar. Yan ang masasabi ko. Malaking bagay talagang militar. At saka ang mga kaparian. Parang people power one din, Tsaka yung mga person deprived of mga PWD, yung person with with diferensya, yung mga sinatawag yan, PWD ba yun? Yung mga may kagaya nangyari sa people power one, mga hinarang sa tangke, yung mga naka-wheelchair, tapos mga nagro-rosaryo. Ganda. Diba? Panalo, diba? Bloodless people power revolution. Nalagay pa nga sa Guinness Book of World Record yata yun. Diba? Pero walang nangyari, Ngayon, eto na. Pero hindi ako niwalang nanalo talaga ng malinis yan. Ayan, hindi na mapaliwanag ni Garcia kung ano nangyari. 20 million with an hour. Kaso wala 3J Show ulit. Sir Rox, kahit saan naman may kulto, parte na ng mundo yan. Kaya lang, ibang klase ang kulto sa Pinas. Ang kulto sa Pinas, kadalasan nakakonek sa politiko. Totoo yan. Christian Cheng ulit Di naman po pati sinabi na ora mismo patalsikin ang mga strong demon. Alam naman natin na di basta ganun yun, kadali mapatalsik sila. Yun nga po kasi, ang mahirap doon, Tay Rox, di po ba lagi ko pong sinasabi na napakadaling sabihin ni people power, pero di yung ganun kadali. Mangyayari din yan, people power,
takdang panahon. Huwag po tayong mawala ng hope. Totoo yan. Sana nga. Christian Cheng ulit, oh. At least nga po, kinabahan yung Singiwe and friends nang makita ang daming mga nilalang sa kanilang harapan. Hinihintay nga po si Attorney Enzo if ano ang reaksyon ng Malacanang Wala, kabado na kasi. Sa totoo lang po talaga, lalo at bumubulusok ang Trascan rating ni Ngiwi at Sara. Alam po nila na tagilid na talaga sila. Thanks po sa marami, Tyrox. God bless you always. God bless, nak. Okay na ba? Okay na. Magaling na. Mission accomplished, mga boss. Napatagal tayo dahil dyan sa Biblia na yan, no? Ay, Lord. Mission accomplished. Ay, shout out, Brother Eli Asistio. Balong. Emmanuel Escalona, shout out, mga boss. Yan ang tanong ngayon, mga boss. Ano na kaya ang dapat gawin ni His Excellency sa mga nangyayaring ito? Hindi na pwede yun. His Excellency, mga friends to everyone, enemy to no one, hindi na pwede yun. Binabastos ka na sa harap-harapan sa buong mundo Friend mo pa rin. Marami namang handang tumulong, di ba? Dapat hindi naman kakasayan Hindi kakasayan. Kung kakasayan nung pa, puro pananakot lang yan. Subukan mo. Sama mo si Kimo. God bless. Good night, mga boss.